Harapan ng kinompronta ni Congressman Marcoleta ang mga tambaloslos sa Kongreso. Hindi nga nila ito mabangga-bangga sapagkat panigurado ngang babarain lang sila pabalik ng nasabing congressman. Mabuti na nga lang na sa kaliwat kanan ngang kalokohang nangyayari ngayon sa Kongreso ay mayroon pa rin tayong kongresista na tunay na maaasahan at may malasakit sa ating bayan. May kita nga dito ang paninindigan ni Marcoleta para sa ating bansa. Kaya naman kinakatakutan nga ito ng mga pulpul na politiko, lalo na nga si Tambaloslos dahil nga alam nito na hindi niya matatapalan si Congressman Marcoleta. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ito, good news. May isang congressman na hindi nasisilaw sa pera ni Tambalos. Dati, dalawa silang hinahangaan kong kongresista. Congressman Acop, ngayon wala na. Nawala ng aking bilib sa kanya. Isa na lang naiwan, si Congressman Marcoleta. Kapansin-pansin na yung mga usapin, mga hearing doon sa Kongreso tungkol dito sa ICC resolutions na nananawagan na papasukin ng ICC, hindi pala nila tinawag, hindi nila pinasama si Congressman Marcoleta. Anong ibig sabihin nun? Takot sila kay Marcoleta dahil babarayin sila, dahil very firm ang stand ni Congressman Marcoleta na ayaw niyang papasukin ng ICC sang-ayon sa stand ni President Marcos. Ito, may napanood akong interview ng isang, I think, radio station ito. Ini-interview si Congressman Marcoleta. Wow, nakakabilib. Salute to Congressman Marcoleta. Yan ang tunay na kongresista. Hindi nasisilaw sa pera ni Tamba at takot si Tambaloslos dito sa matinong kongresista. Panoorin natin ang video nito. Bayan mo nang mag-discuss dyan si Nelson. Total, may amata naman siya. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa tayong dalawang mag-discuss dyan. Meron kasi, tama po, at least tayo kung avatar na sasagot, wala tayong kukulbis. Meron kasi mga latest na mga pahayag ngayon, ano ha? Una, kinunan po ng ilang mga reaksyon sa isang ambush interview yata ang Pangulong Bongbong Marcos ukol dito sa resolusyon. Pero itong resolusyon ba ito po? Okay, bago po ba ito? Dati na po itong resolusyon na inihain po ng parang 2 o 3 congressman po? Yung isang resolution tungkol, parang Oktubre pa yun eh. Last October pa? Okay. Oo, tapos biglang yung kay Congressman Abante mukhang bago-bago ng konti. Opo. Pagkatapos yung biglaan na parang isinama yung kay Kong Edsel Lagman. Yung sa partner naman ng Bicol. Hindi nga ako naka-attend dyan kasi wala namang notice eh. Nagtaka ako. Bakit sabi kong gano'n sa staff ko? Teka mo na. Ba't ngayon mo lang sinasabi? Karaniwan naman eh. 2 araw eh. Alam na natin yung... kasi po, kagabi lang po sinabit sa email. Kaya hindi ko po masyadong napansin. Gabi na, kaya ngayong umaga. Ang dami nating mga aktibidad, kaya nalampasan ko ngayon yun sapagkat hindi nakasulat sa aking planner eh. Bakit ano ba nangyari? Doon mo sa panukala ni itong pinaka-latest nga po kay Kong Ben Abante, parang hinihikayat po niya ang mga ahensya ng pamahalaan para makipagtulungan po sa isasagawang investigasyon na raw at papasukin ang ICC prosecutors dito sa ating bansa para once and for all maliwanagan itong mga usaping ito, Tom at Nelson. Ano ha? Bakit? Kung hindi ba natin papapasukin, hindi natin hindi magliliwanag sa atin? Ibig ba sabihin sila lang ang makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa isyong yan? Ayun, tama po yung punto. Anong katwiran nun?
Yun actually, yun din po ang Mabuti sinasabi. na lang, wala ako dun. Yun din ang sinasabi ng iba. Bakit? Sila lang ba? Kung sila ba yung mga international o mga banyaga, sila makapagbibigay ng linaw? Bigyan natin ng perspektiba yan. Kasi ang pagkakaalam ko, si Pangulong Bongbong, nauna na nagsabi. Ayan, tama po. Kung natatandaan ko, sa palagay ko naman, may mga tala tayo dyan sa, lalo na yung mga staff natin dito, nagtatala ng mga binabanggit ng Pangulo, yung mahalaga. Halimbawa, sinabi niya, we are done with ICC. Di ba sabi niya? Opo, totoo po yan. Any probe that will be conducted by ICC is an intrusion into our internal affairs. Parang gano'n sinabi niya. Opo, tama Or po. it's even a threat to our sovereignty. Yes. Teka muna, paano yun? Ano na ba yun? Nawala na ba? Ibig sabihin, nagiba na ba yun? Well, Palagay ko matibay ang pasya ng Pangulo doon. Hindi mo nababago yata yun. kanina ko, aywan ko lang, ito, analysis ng ating mga kababayan. Ang nauna kasi, Jen, kaya parang biglang nagkaroon, di ba, kahapon sabi na, parang nagkakaroon na ng laman. Oo nga, Dito sa naturang posisyon. Kayo Dahil, naman puro kayo mga intrigero Mga lamat naman yan. Unitin tayo ayun nga ko, dahil mismo si Vice President Sara Duterte nagsabi, may nauna ng posisyon dito ang gobyerno. Si Pangulong BBM, igalang nyo naman. Ayun na nga. Kaya lang ang sumunod na nagsalita ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Boying, Nako. na dati-dati ay matigas din ang paninindigan. Siga yan. Hindi po pwedeng pumasok dito yan. Siga ng Cavite, kayo ni DOJ Secretariat. Umiiral ang justice system sa Yan. Pilipinas. Ako ang kalihim ng justice. Katarungan. Oo. Nagawar ng katarungan. Pag pumasok sila doon, parang wala naman parang hindi akong kalihim. Pero kahapon, isang araw, ang sabi niya, tatanungin ko muna ang Malacanang. Tatanungin ko muna Malacanang kung ano reaksyon o kung sa resolusyon na yan ng Kamara ng Representante. At nung nagsalita na ang Pangulo, ay doon natin naintindihan, baka merong mga maging pagbabago niya. Ano ba sabi ng Pangulo? Well, kanina ito ko at Nelson sa isa pong pakikipagpanayam sa Pangulong Bongbong Marcos, ay ayon po sa Pangulo. Ito po, ito yung papasay ko. Verbati. Opo. There is also a question. Should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. Ayun. Yan, so, we'll just keep looking at it and see what our options are. Yon ang sinasabi. So ngayon, naging understudy na yung pagbalik sa ICC. Well, yun naman daw ay parang may tinatanong lang at may mga nagsasabi daw na bumalik tayo sa pagiging miyembro ng Rome Statute dahil nga sa umalis na tayo dyan. Yun po. Pero hindi magkadugtong yung dalawa na yan, Jen. Ito, ang sinasabi natin kanina, ang sabi ni Pangulong Marcos, any probe, anumang pagsisiyasat, sabi niya, conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters. Yeah, pangihimasok. And a threat to our sovereignty. Yeah. Mabuti, natatandaan ko. Sabi niya, we are done talking with the ICC. Opo, tapos na. Di ba? Like what we have been saying from the beginning. Opo. We will not cooperate with them in any way, in any form, and in any shape. Matibay ito categorical ito Opo. Ngayon, yung sinasabi mo na siguro merong na gano'n, Mr. President, baka sakaling pag-aralan po natin kung babalik. That's another. Ayun. Pero hanggang hindi pa pinag-aaralan, kung ano man ang direksyon ng pag-aaral na yon, at kung sino man yung nagmumungkahi na yon, habang wala pa tayo doon, ito yung matatag na pangungusap ng Pangulo. Okay. Di ba? Opo. We're done talking with the ICC. Yun ang aking pagkakaalam din dyan. Opo. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na, alam mo naman sa ating setup ng politika, Opo. ang mababang kapulungan din, dahil, alam mo, pagka ang speaker ay kaalyado ng Pangulo, di ba? Lahat ng mga patakaran at pagpapasya ng Pangulo, ang nagbibigay ng kaukulang pagpapatibay dyan, ay yung House of Representatives. Ay, tama po Di naman ba? to. Opo. Wala naman sigurong duda na ang ating Pangulo at ang aming Speaker ay magkamag-anak na Pinsang buo yung talaga magpinsang po. buo ito. Opo. Ngayon, paano mangyayari paano maghahain kayo ng resolusyon? Hindi ba ninyo inaalintana yung naunang kategorika na pasya ng Pangulo? Kung halimbawa yun, nabago na, ibang usapan na yun. Pero hindi ako naniniwalang nabago na yun, Nelson. Mukhang nananatili pa na. Totoo yaman po yan. At saka, yan din pong laging kinoko. Yun ang una muna nating bigyan ng matinding at malalim na konsiderasyon. Diba? Pagkatapos, saka na natin pag-usapan, talaga bang merong jurisdiction ng ICC?
Di ba? Opo. Yan, lalong malalim na ano yan, lalong malalim na usapin yan. Oho. Kasi kung ang pag-uusapan ay yung mismong statute din, kahit na paano naman binabasa-basa rin naman natin yung statute na yan, yung Rome Statute na yan. Ako, sa aking pagtansya, mali na papasukan tayo ng ICC diyan sapagkat ganun po. iba yung kailangan may distinction dito yung existing jurisdiction at saka yung exercise of jurisdiction. Maalala mo na kailan ba tayo kumalas sa ICC diyan? 2019 2019 po. Ayon Opo, sa opo. avatar ni Nelson, 2019. Ngayon, ito namang prosecutor, ito yung OTP. Opo. Ano ba yung OTP? Ito yung Office of the Prosecutor. Dalawa yan Isang babaeng galing sa Africa. Opo. Diba? At saka isang lalaki. Hindi, nauna yung ano. Nauna yung lalaki ata po. Hindi, nauna yung babae. Oo nga pala, napagkamalang kong lalaki. Napagkamalang mo ng lalaki pero babae yun. Opo. Yun ang dapat na niligawan ni Saito. hindi si... Ano ba yun? Si Ayla. Ayla, okay. Ganito yan. Kumalas tayo 2019. Opo, March 17, 2019 po. 2019. Naging effective after 1 year, tama? Yes po. Oho. Kasi ang proseso lang magpapile ka lang ng notice sa Secretary General ng United Nations. Yun ang requirement Ipaalam mo na kami po'y buong galang na kumakalas na po sa Rome Statute. Oho. Kami po'y tumitiwalag na po sa pagiging state party Oo. dito po sa Rome Statute. Yun ang patakaran Yes po. Ngayon, sang-ayon din sa alituntunin, yung Rome Statute na yan, pagkatapos mong mag-file sa araw na ito, Maghain ng kanyang, yung papel mo. magkakaroon ng visa yung application mo of withdrawal pagkatapos ng isang Isang taon. Tama po. Oo. Ngayon, hindi ka ba nagtataka na yung Patu Bensoda, yung taga-Africa na unang Yung prosecutor? babae, si Patu. Tama. Oo. Nag-file siya ng permiso Okay. to investigate. 2 taon bago pagkatapos na maging effective yung So, naging effective yung 2020. Yan, isang taon ang plaso di ba? Yes po. Oo. 2021, si Patu Bensoda nag-file ng anong tawag dito, permiso to Okay. investigate. Oo. Pagkatapos yung permiso na yan ay tinangka nating harangin kaya tumagal ng konti hanggang sa later on pinayagan na rin. Pero 2 taon at kalahati ang lumampas Opo. pagkatapos na magkaroon ng visa yung pagkalas natin. Yan ang problema. So technically, dapat po, wala na silang pakialam after Wala 2 years. na. Alam mo kasi, Oo. medyo technical ito din, pero alam mo, sa ilalim ng sistema ng ICC, International Court of Justice ito din. Opo. Hindi ito yung The Hague na Permanent Court of yung Arbitration. permanent court ng arbitration na pinag-uusapan naman ng karagatan. Yes po. Oo. Na kung saan ang mga sardinas ay may kinalaman. Oo. Dito naman, ICC, Opo. Criminal Court. International Court, ICC to, ano ba? Tao naman ang pinag-uusapan dito, hindi isda dyan. Opo, yung mga leader. Ngayon, ang dapat na ginawa nila dyan, dapat sana nag-file sila ng aplikasyon na mag-imbestiga habang hindi pa nagkaroon ng visa yung pagkaka-withdraw natin. Oho. Kaya magkakaroon sila ng problema pag pinagsama-sama mo yung magsisimula ka sa Article 12, Article 13, hanggang sa makarating ka sa Article 15, at saka mo pagsasama-samahin yan, isasama mo yung Article 172, magkakaroon sila ng problema doon sa tinatawag na temporal jurisdiction. Ayun. Oho. Masalimot, ngunit kapag halimbawa, tinangka ng mga kasamahan ko na Talagang ipinilit. Halimbawa, opo. siguro gusto ko rin malinawan kung ano pinagbabasihan nila para makita natin kung talagang meron silang katwiran. Oho. Sa akin palagay, wala ng jurisdiction ng ICC. Oho. Kasi doon sa punto nila ko, ito, naninindigan daw po yung ICC na sakupan nila ang kanilang kapangyarihan ng pag-iimbestiga sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas dahil daw po sa naturang drug war habang ito ay state party pa rin ng Rome Statute mula daw po November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ipinupunto nga po nila doon sa resolusyon sa kabila ng pagtiwalag ng Pilipinas mula po sa Rome Statute, ang jurisdiksyon ng ICC ay pinagtibay mismo ng Korte Suprema nang ibaba nito ang desisyon kung saan nakasaad na nananatili ang jurisdiksyon ng ICC sa lahat ng aktibidad na ginawa ng tinaguriang government actors hanggang March 17, 2019, Kong. Mababaw na pangangatwiran din kung sino man ang gumawa niyang katwiran na yan. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung aplikasyon mo para ikaw ay makapag-imbestiga. Ayun. Dapat yun ay i-final mo habang hindi pa nagkabisa
yung withdrawal ng Pilipinas. Kaya nga, tingnan mo, doon sa mga statute na yan, makikita mo yung pagbalanse. Opo. Hindi pinapayagan na basta-basta na lang makapag-withdraw ang isang bansa, ang isang state party. Opo. Katulad ng ginawa natin, bago magkaroon ng visa ang aplikasyon mo, isang taon ang hihintayin mo. Anong ibig sabihin yan? May pagbabalansing ginagawa yung tribunal dyan. Kasi, ang isang state party na mayroong kasalanan talaga, halimbawa may ginawang paglabag, mga impunities na yan. Favorite American colony, trader, cosmological woman of the year na si Sasugando Sasot. Ayan na, magla-live na kami ng aking co-host, ang biological woman of the universe na si Joey. Go na, Joey! Go na, Joey! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda pong ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay isang nakakapanabik na eksena ng bayan. Eksenang kaganapan ng mga kaganapan ng kaganapan. Charot. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang po yung mga kaka-tune in pa lang. Hello sa mga nasa Kuwait. Diyos mio, kayo mga nasa Kuwait. Magandang Hello, biological woman of the century. Hello, cosmological woman of the universe. Sandali, share ko lamang po ito sa aking mga kaganapan. Oh, hello sa mga nasa Japan. Nako, Mikel. Tatanggal ako ng oil sa mukha ko. Sige, go. Share mo na. Habang ako'y nagtatanggal ng ulirat. Charot. Ulirat. Hello sa mga nasa Japan. Konbawa, Chinchin Taberu. Huwag niyo sasabihin yung Chinchin Taberu sa mga Hapon. Diyos ko, baka mapasubo kayo. Hello sa mga nasa Germany. Guten Abend. Ayan, nakakaloka ang ating eksena ngayong gabi. Biological woman. Basahin mo ang ating topic for the night. Anong topic natin for the night? Basahin mo. Ay, teka. Hindi ko nakita. Kasi nagmamadali ka, pinapunta mo ko agad. Teka. Oo, dapat ganun talaga. Basahin mo ang ating topic for the night. Hello, Francis. Sino si Transcendental Woman? Pagpatay na po, Transcendental na yan. Oo, kaluluwa na siya. Oo. Lutang Or pag sa naging purgatorio. Or pag naging Buddha na ganon, transcendental. Oo, narating niya na ang enlightenment. Sabi ni Mikel Reyes, hindi raw niya alam na nandiyan pala si BBM. O ngayong alam mo na, ano ngayon? Ano ngayon ang masasabi mo? Hi, Cheska. Sabi ni Cheska, fresh pa rin kahit walang makeup. Who love you, sas? Ganyan talaga, Cheska. O, di ba? Nakita ko yung wall ni Walang makeup ya. Kita niyo may mga dry skin pa ako. Ikaw Alam mo naman si Ches. Alam mo naman si Cheska, no? Yan ang isa mga dakilang hubadera ng Facebook. Pero law student. Aminin mo, UP law student. UP law student, pero hubadera. Ganyan po. Ito kasi ang topic for the night, hindi mo maata nakikita. Ito ang na, kababalan. Okay, basahin mo. Ayan, ang kababalaghan sa dalampasigan ng mga biglang naging political vlogger. Ito kasi, no, I think, alam naman natin kung sino itong biglang naging political vloggers. Kasi dati puro lang sila payami sa Facebook. Diba? Payami lang sila. Well, in fairness naman kay Rendon, may karapatan naman siya magpayami. Yung Makagago, hindi ko nga kilala yung Makagago. Siguro para sa mga babaeng, I don't know, nandun sa eksena na yun, papayami. Pero yung Nico David, anyway, moving on. Yung Nico David, ano yun? Natawag doon, sobrang alipin ng views yun. As in, sobrang alipin ng views yun. Actually, nung eleksyon, pumutak-putak na yan, ganon. Pagkatapos, naghahamon ng debate, ganyan-ganyan. Sabi ko, gamitin mo yung gumamit ka ng account na hindi yung malaki mong account. Kasi parang ayaw daw niyang makipag-debate sa mga tao na konti lang ang followers. Ganon. Putang ina mo pala, di wag kang magsalita ng anything about politics kung ayaw mo makipag-usap sa mga taong china-challenge ka.
'Diba? Anyway, hindi ako yung nag-challenge sa kanya, siya yung nag-challenge. Siya yung nagsabi na debate, tapos nung kumasa, ayaw naman. Sino? Nico David. Alipin ng views Well, yan. Eto na nga, 'di ba? Bigla na lang nagkaroon ng actually, ang nakakaloka kasi, kasalanan nito nila Cheska eh. Actually, kasalanan natin to Cheska sa Katiyo. Kasi tayo, mga political vloggers tayo na nagiging mahalay. Ngayon, yung mga mahalay naman, nagiging political vlogger. Basahin mo yung status ni Cheska bago mo siya tinag. Ano sabi ni Cheska? Teka. Cheska, nandiyan ka ba? Ako magbabasa. Nakakaloka ka, Cheska. O, ikaw magbasa. Kami ni Cheska Santiago. Dapat pala nung undergrad ko sa UP, dapat pala nung undergrad ko sa FEU, kumantot na ako ng kumantot kung alam ko lang na mawawalan ako ng sex life sa UP Law. Oo, dakilang. Bakit ganon? Yung mga, ang nakakaloka kasi sa mga to, yung mga biglang, alam mo yung parang, may say ka. True! Yung biglang naging concern sa estado ng ating education, ng ating education system, naging concern sa edukasyon ng ating mga kabataan. Diyos me. Mga friendship, i-add niyo po si Joey just in case po na na mag-succumb po ako sa heart attack. Nakakaloka yung balitang nag-succumb sa heart attack si Ma'am Weng. Nakakaloka. So, i-add niyo po siya at i-share niyo po ang video na ito. So, i-add niyo po si Joey. Ayan, i-add niyo po yan ang ating biological woman co-host of the night. At i-share niyo na po ito. I-click niyo na po yung share para mapag-usapan natin itong nakakaloka. Okay. Ikaw kasi nag-alert sa akin ito eh. Hindi ko nga alam na may ganito palang issue. Itong mga sabay-sabay sila. Actually, may nag-tip kasi sa amin na nung una, siguro this was parang a month ago. Ang sabi, may kilala kami na nag-handle ng isang campaign. So meron siyang budget na 14.6 million. Pagkatapos, tapos naghahanap siya ng mga content creator, not necessarily political content creator, but they must be big. Yun daw yung requirement. They must be big. So, maraming followers, ganyan-ganyan. And, ang assignment was to make Tambi look relatable. Magkano ang budget? 14.6. So, ibig sabihin, 14.6 yung budget dun sa vlogger. Ibig sabihin nun, doon sa naghahanap, mas malaki yung kanya. May cut na yung 14.6. I think so. Ibig sabihin, ang budget ni Tambi is more than 14.6 million. And the assignment is to make look Tambi daw relatable yung siguro yung gagawin nila. Kasi kasi nga sa TikTok ako nag-start mag-content about politics. So, ginawa na to before kay Mama Lenny. Yung Mama Lenny na campaign, sa TikTok nagsimula yan. Yung bigla-bigla, all of a sudden, yung mga malalaking content creator sa TikTok kasi, andun lahat ng mga kalokohan ng mga tao, like yung gumagawa-gawa ng skit, tapos yung mga patawa, yung mga kung ano-ano. And then, ang lalaki ng mga followers nila. Tapos, maggagawa sila ng mga content na 1 minute, 3 minutes, ganun lang. Ngayon, bigla-bigla, all of a sudden, biglang yung mga content creator, naku, si Mama Lenny, ay para talagang mami ko, ganyan-ganyan. Yung lahat sila sabay-sabay. Hindi. Ito naman sabi ko, ay si Maharlika kasi tinatawagan ako, Madam, huwag mo akong tawagan, naka-live ako, nakaloka. Kasi dapat magla-live kami sana ngayon. Kasama si Bagong Lipunan just for some pasabog event. So, hindi namin ma-schedule kasi nga, grabe naman kasing time zone difference. Correct. Well, pareho tayo ng time zone, so wala tayong diferensya. Sila talaga mga -15, mahirap talaga yan. So,
Naka-live ako, mami. So, ang Hello, nakakaloka, Madam Maharlika. ang nakakaloka kasi dito, yung mga ganyan kasing content creator, hindi naman kasi talaga sila political vlogger. Ayan si Mami Maharlika. Oh, Madam Maharlika! Ayan. So, hindi naman kasi sila content, talaga, political vlogger na pinupuntahan talaga ng mga tao para makinig ng political content. Alam mo, ito si Maharlika. Ayan, nanonood si Maharlika. Si Maharlika talagang, talaga yan, BBM talaga yan. BBM talaga yan, Marcos talaga yan noon. Na, actually, wala pa nga Marcos vloggers noong mga panahon na yon. Silang dalawa yan ni Bagong Lipunan. Si Maharlika. So, ikaw, kung naiirita ka kay Maharlika, pero papanoorin mo siya kasi, sige na nga, manood tayo ng tungkol sa mga Marcoses. Kasi silang dalawa lang ni Bagong Lipunan yan ang vloggers talaga na pro-Marcos. Magkaamin na tayo. Nung time na everybody, nung panahon ni PRRD, na everybody is DDS vlogger. Sila, Marcos vlogger noon. Hindi, nauna talaga silang dalawa kasi yung mga DDS vlogger naman ito, nung nandyan na si Dico. Pero itong si Maharlika, saka itong si, who's the other one, si Bagong Lipunan. Pinoy time pa. Pinoy time pa yan sila. Okay, I didn't know that. Akala yes. No. Ay, because dahil tumakbo nga si PBBM ng 2016. No, as in presidente pa si Pinoy. Oo, ayan silang dalawa. Yang si Bagong, actually, huwag ka magagalit, Inang Maharlika. Si Bagong Lipunan, mas karir pa ngayon si Bagong Lipunan kasi siya pa yung nagpo-post ng mga parang parang may mga memorabilia ng mga Marcoses, Emerald, ganyan. Na may mga sabi ko, nakakaloka. Kaya yan, si Maharlika yan saka si Bagong Lipunan, Pinoy time pa lang, tiniteacher na sila ng Rappler na parang ito na ang parang pagbabalik, yung mga sila talaga yung parang inaano na, ito na ang mga vloggers ni Marcos. Sila na yan. Itong si Maharlika, sumikat kaya si Maharlika, naalala mo yung Balikbayan Box? Oo. Kasi ina na yan ni Ano pa yan, bagong-bago pa lang noon, yung actually hindi pa uso ang live noon. 'Di ba? Hindi pa uso ang live noon. Ito si Maharlika, nag-upload siya ng video about sa Balikbayan Box. Actually, ang nag-refer sa akin diyan kay Maharlika ay yung isa kong kasamahan nun sa Luneta, si Janet. Sabi niya, panoorin mo si Maharlika, nakakaloka. Kasi minumura-mura niya yung mga nagbubukas ng Balikbayan Box. O, 'di ba? Tama ako, Inang. Minumura-mura niya. Viral yun. Si BBM yung nun 'di ba? Sa Senate. Yes, at nag-viral yon ha. Million yung views no. Hindi pa yon uso ang live. Ang uso pa lang noon is mag-upload ka ng video. Si Bagong Lipunan, alam ko gaano ka old school si Bagong Lipunan. Ang vlog niya hindi pa sa Facebook. Talaga siya. Girl, talagang website talaga. Website talaga. Okay, oo. Actually, yung mga vloggers, dati vlogger lang di ba? Vlogger lang nun May microsite. Hindi pa yung FE Facebook. Oo. Vlog lang talaga yan. Ito si Bagong Lipunan, mas old school yan. Sabi nga ni Maharlika, mas nauna si Bagong Lipunan. Kasi si Bagong Lipunan, talaga yung vlog talaga niya. Website talaga. Tapos, saka na lang yan political observer for quite a long time. Diba? Very talaga, talaga yan sila. Pag sinabi mo talagang Marcos loyalist vloggers, silang dalawa yan. Si Bagong Lipunan, saka si Maharlika. Ito si Bagong Lipunan, mas rabid pa yan. Kasi talaga yan, lahat inaaway. Inaway niya nga si Maharlika Alam mo yun na parang, kailangan talaga, 100%, ganyan. Noon, sabi ko, nakakaloka naman to, talagang, ayan sila, tapos kaya nga nung bumalik na yan, sila naman yung unang nag-criticize. Sabi ko, ano to?
Correct, correct. Actually, kahit ako noon, kahit nung, di ba, syempre, everybody was so high pa, kumbaya pa after manalo ng election eh. And then when Bagong Lipunan and Maharlika started heavily criticizing the administration, hindi ko rin talaga sila masakyan nung una kasi kumbaya pa noon eh, ganyan-ganyan. So, I floated a question na magre-reflect to doon sa administration because these are known to be insiders. These are known to be, kasi ang pangit tingnan na na kasama mo yan for a very long time pagkatapos hindi kayo nag-part ways amicably. I mean, kahit pa sabihin natin na nag-away kayo, naghiwalay kayo. Pero the fact that you weren't able to part ways amicably, that tells something about how you manage people, 'di ba? How you maintain relationship with